Hi! Kumusta mga kababayan sa amang panig ng mundo, sa amang bahagi ng Pilipinas? Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng video analysis at video talakayan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng reaksyon at pagpapaliwanag at ilang mga paglilinaw. Itong mga inilabas na pahayag ng abogado ni Saldico, no, matapos ang halos isang buwan na nagtago, tumakas at nabuhay na parang takas na turista. Itong si Saldico na pinatakas nila Marcos at Romualdez, lumantad po ang kanyang abogado na nagngangalang si Attorney Roy Rondain. At marami po ang kanyang mga ginawang pahayag na nangangailangan ng paglilinaw at pagtutuwid sapagkat binabaluktot niya at pinapalusutan ng tinatawag na style na legal gobbledygook kung si the late Senator Pong Biason, General Pong Biason, ang term na ito ng legal gobbledygook o yung mga teknikalidad sa legalidad ng batas. Doon siya nagtatago. Itong si Attorney Roy Rondain. So siguro marapat na mabigyan natin ito ng pagpapaliwanag at pagtutuwid. Una, sinasabi niya na si Saldico daw ay hindi naman ang nagmamay-ari ng mga mahigit 5 bilyon na pesos, more than 5 billion pesos na mga air assets na kinabibilangan ng hindi bababa sa 5 helicopters at 2 mga magagarang eroplano na ang total ng mga halaga nitong tinatawag na mga air assets ay mga mahigit 5 billion pesos. Mantakin nyo yan mga kababayan ha. Sa air assets pa lang ni Saldico, mahigit 5 billion na pesos na. Ang unang binabanggit nitong diskartidor na abogado ni Saldico na si Attorney Rondain, sabi niya yan ay pagmamay-ari ng tinatawag na Misibis Bay Aviation at ng Misibis Bay Corporation or Misibis Corporation. So ngayon, gusto niyang palabasin na magkaibang tao si Saldico at ang Misibis Corporation at ang Misibis Aviation. Yan po ay pwedeng palusutin sa mga legal terminologies and legal definition. Pero sa katotohanan po, walang naniniwala sa discarding bulok at style diskartidor nitong si Attorney Rondain. Sapagkat ang katotohanan po ang Misibis Aviation, ang Misibis Bay Resort, at ang Misibis Corporation, ang SunWest Corporation, at ang Highton Corporation, lahat ng ito po ay pagmamay-ari ni Saldico at ng kanyang pamilya. At lalo na si Saldico. So hindi po kapanipaniwala ang kanyang sinasabi na nag-divest na, nag-give up na daw si Saldico sa naturang mga ari-arian. At ito ay pagmamay-ari na ng korporasyon. At ang binabanggit niya ni Attorney Boy Discartidor Rondain na abogado ni Saldico, magkahiwalay ang juridical entity ng korporasyon kaysa legal personality ng isang individual na tao. That may be correct under the law, but under the moral and real accountability of Saldico, hindi siya makakatakas. Sapagkat sa totoo naman po, yan ay pinalusutan sa pamamagitan ng dokumento, sa pamamagitan ng mga palusot sa legalidad at terminolohiya ng batas. Subalit, ang totoong nagmamay-ari, nagpapatakbo, at totoong kumikita mula sa mga involvement ng mga korporasyon ng SunWest, Highton, at iba pang mga subsidiary nila, ang iisa lang po ang kumukumpas ng lahat na yan. Si Saldico. Ngunit dahil nga kaya nilang ikutan ang batas, butasin ang batas at palusutan, pinapalabas nitong Attorney Rondain na abogado ni Saldico na magkahiwalay ang interest ni Saldico at ng korporasyon. That may be legally true, but that is not morally acceptable sapagkat ang sirkumstansya nagpapakita na ginagamit, binubutas at iniikutan ni Saldico ang batas para makatakas sa kanyang pananagutang kriminal. So klaro
na ang usapin tungkol dito sa sinasabi na pagmamayari sa mga mahigit 5 bilyong pesos na halaga ng mga air assets na ito, walang pagdududa. Yan ay pagmamayari ni Saldico at hindi siya makapagtago dito sa tinatawag na the veil of the entity of a corporation. Palusot itong si Saldico sa pamamagitan ng diskartidor niyang abogado. Pangalawa, binabanggit ni Attorney Rondain na kung ano man daw ang pinasukang kontrata ng SunWest at ng iba pang korporasyon, kung mayroon mang natitira pang shareholding si Saldico, yan po ay hindi niya nasakop at hindi niya nasaklaw. Ayos. Alam naman natin na ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay bahagi po ng buong operations sa organisasyon ng mga korporasyon at mga kumpanyang pinagmamay-arian, kinokontrol at kinukumpasan, walang iba pa kundi ni Ginoong Saldico. So ngayon, nais ipahiwatig nito ni Attorney Rondain na kung mayroon mang mga palpak na kontrata, pinagdambong o dinurubo at ito ay nasangkot sa mga anomalya at korupsyon o pandarambong, hindi automatic na may pananagutan si Saldico. Kulukoy! Linlangin mo at lokohin mo ang lelong mo. Huwag ang mamamayang Pilipino, Attorney Rondain. No? Palusot talaga itong diskartidor na kumag na abogadong ito ni Saldico, no? Itong si Attorney Rondain, no? Alam naman natin na binabayaran ka ni Saldico para magpalusot at ikaw ay isa sa mga nagiging tagapagtabon-tabon at tagapagtakip para sa mahabang criminal track record ngayon na nabubulgar ng pagkakasangkot ni Saldico. So hindi po pwede na sasabihin na lamang ng abogado niya na hindi naman lahat ng kontratang pinasukan ng SunWest Corporation, ng Highton Corporation o ng ano pa mang mga corporation na binuo nila Saldico, pinagmamay-arian at pinagkakakitaan nila ng kanyang pamilya ay basta na lang sasabihin ng abogado niya na magkahiwalay na personalidad ito. Yan po ang pinakabarat at pinakabaluktot na pananaw na maaaring gamitin na argumento ng isang abogado. Pero alam natin po ng taktika na yan, iniikutan ang batas, binubutas ang batas, binabaliktad ang batas upang gamitin na makalusot sa pananagutang kriminal si Saldico. Yan naman po talaga ang katotohanan dyan. Wala nang iba pa. Okay, pangatlong punto po natin. Bakit natin sinasabi ito? Dahil ganito din ang binabanggit ni Martin Tambaloslos Romualdez. Hindi naman daw niya kontrolado ayon sa kanyang tagapagtahol ng kanyang party list na si Jude Asidri kung sino ang nailalagay sa mga komitiba, sino ang nagiging committee chairperson sapagkat ang nagtatakda daw niyan ay ang plenaryo ng Kongreso. Well, yan ay formalidad. Pero kung hindi ka kursunado at wala ka sa linyada ni Marcos at Romualdez, hindi ka makakakuha ng magandang committee chairmanship o ng anumang komitiba na ikaw ang mamumuno. And that is a given. Kaya palusot din po itong sinasabi ni Martin Tambaloslos Romualdez na as if si Saldico ay nagkusang nagsarili ng kanyang maniobra in his own initiative ay nakakuha siya ng mga pundo, nakakuha siya ng mga komitiba na hindi nakokontrol ni Martin Kulukoy Tambaloslos Romualdez. Yan ay walang pinagkaiba sa diskarte ng mga bulok na pahayag na ginawa ng abogado ni Saldico na si Attorney Roy Rondain. Paano magiging walang sangkot at walang kinalaman si Martin Romualdez sa kung anuman ang naging diskarte ni Saldico sa mga komitiba at sa kanyang gawain nung siya ay maging Committee on Appropriations chairperson, ay samantalang barkada, magkasabwat, magkasama sa maraming pagkakataon sa pag-iikot at pamumudmod ng pera ng bayan upang gamitin sa political campaign, political corruption, and political bribery, magkakasama sila nila Martin Romualdez. Sa simple lang po, hindi ba nagtataka si Romualdez kung bakit bilyon-bilyon ang pondo na kaya nilang ipamudmud, ipangsuhol at gamitin sa kanilang mapangwasak na mga political operations, ay samantalang si Saldico
ang kanyang kasakasama at nagkakaroon ng ganitong uri ng mga kalakaran sa Kongreso at sa mga diskarte pang politika gamit ang pondo ng gobyerno. Hindi ba magtataka si Martin Romualdez kung paano nagagawa ni Saldico yon? Kulukoy talaga itong si Tambaluslos, no? Feeling inosente, pero sa totoo lang, looking most guilty. Yan ang tamang pag-describe. Nagpupumilit na inosente, subalit one of the most guilty. Itong si Romualdez, hindi lamang po si Saldico. Sapagkat there will be no Saldico. There will be no Dong Gonzales, J.J. Suarez, at kung sino pang mga alipores nila na mga buaya at mga magnanakaw, mandarambong at kurakot na mga kongresista kung hindi po ito kasabwat, kasamahan, kasapakat at barkada ni Romualdez upon orders and authority coming from Romualdez. Yan naman po ang style ni Romualdez. Ganyan din po ang pagtatakip at pagtatabon-tabon na ginagawa ngayon ni Attorney Rondain. Ginagamitan niya ng taktikang bulok na legal gobbledygook. Yung style bulok na pagtatago sa prinsipyo at doktrina ng batas lamang makalusot at makaiwas sa pananagutang kriminal. Ayan. And of course, isa pa po na ipinalabas na statement din na kontrobersiya ay itong pahayag ni ni Ombudsman. Parang hindi bagay, sapagkat alam natin na pinilit, pinalusot at pinaniobra lang ni Marcos ang pagiging ombudsman ni unqualified ombudsman Boying Rimulya. Unqualified dahil wala siyang moral integrity at wala siyang probity of values. Na requirement po ito sa loob ng saligang batas. Subalit, ipinilit, ibinraso at isinalaksak ni Marcos sa mamamayang Pilipino ang pagiging ombudsman ni Boying Rimulya. Ayon kay Boying Rimulya, isa na namang kapalpakan, most likely daw si Romualdez ay posibleng nagkamali o nagkulang due to negligence. Aba, anong due to negligence? Romualdez is part and parcel of the other half of the mastermind and principal orchestrator and operator ng mga diskartihan sa pangungulimbat. Sino ang other half? E di sino pa? Si Marcos Jr. At ito po ay nakikita at naobserbahan at nalalaman ng taong bayan by the actual na mga paggalaw at pagkilos na ginawa ni Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores na sindikato sa loob ng Kongreso. So hindi po pwedeng sasabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na si Romualdez ay nagkulang lang sa pag-supervise kay Saldico at hindi niya nakokontrol ang diskarte ni Saldico. That is not a correct observation. That is a distorted concept of creating misinformation among the people. Bakit? Sapagkat Saldico is only a creation of Martin Romualdez. There is no Saldico. And Saldico cannot operate by himself kung hindi po ito sanctioned at pinapayagan at kinukumpasan mismo ni Martin Romualdez. Yan ang tamang pagtingin. Yan ang tamang pagbibigay ng paglalahad na may tinatawag na doktrina at prinsipyo na ang kanyang value ay napakahalaga at ito ay pundasyon ng accountability, honesty, and integrity, and ganun din po kung paano ka mamuno at paano mo gamitin ang iyong posisyon sa gobyerno. Ang tawag po dyan ay respondeat superior, command, responsibility. So therefore, ang pagmaang-maangan at pag-feeling not guilty at looking innocent ni Martin Tambaluslos can only apply kung ito ay hindi tumutugma sa katotohanan ng mga pangyayari. Subalit sa katotohanan ng pangyayari, si Martin Romualdez ay hindi nagkulang. Siya ay naging kasabwat. At iyan ay isang principal na criminal accountability nila ni Marcos. Halimbawa, hindi po pwedeng sasabihin ni Ginoong Marcos na napilitan lang siyang pirmahan ang budget bill
na isinusumiti sa kanya ng mga sindikatong kaalyado niya sa Kongreso at kung kaya hindi siya dapat sisihin kung bakit pumipirma siya ng budget na nagiging General Appropriations Act at nagiging sanhi ng pagkakaroon nitong pandarambong. No! May tinatawag po na Doctrine of Command Responsibility or yung tinatawag na Respondeat Superior kung saan ang isang pinuno ng isang ahensya ng gobyerno o ng buong gobyerno for that matter pertaining to Marcos Jr., hindi siya pwedeng magmaang-maangan at mag-inosentihan sapagkat kapareho kay Romualdez, kapareho sa sagot natin kay Attorney Roy Rondain na abogado ni Saldico na mahilig magdiskarte at binabaluktot ang mga legal concepts para gamitin na pangsalaksak upang lituhin at linlangin ang taong bayan hinggil sa pananagutang kriminal nila Saldico. Aba, ito pong sagot diyan. Si Saldico, si Martin Romualdez at si Marcos, pareho po silang nag-e-exercise ng poder at kapangyarihan. At therefore, kapag nag-exercise ka ng poder at kapangyarihan, mayroon kang tinatawag na respondeat superior or command responsibility and accountability. At mayroon ka pong dapat i-observe na tatlong bagay kapag ikaw ay nasa position of power and authority. Ano po yun? Una, ang pag-exercise ng due diligence. Ibig sabihin po, mag-ingat ka at iniingatan mo ang iyong desisyon bago ka gumawa ng desisyon. Due diligence na dapat yan ay para sa kabutihan at ikabubuti ng mga mamamayan at ng buong bansa. Pangalawa, sa due diligence, prudence. Pag sinabing prudence po, ikaw ay mayroong masinop na pamamaraan na ikaw ay nagpapasiguro na ang mga hakbang na ginagawa mo at mga desisyon ay naaayon sa pagprotekta ng batas, pagprotekta ng saligang batas, at pagprotekta ng interes ng taong bayan. Yan pong tinatawag na prudence. At ang pangatlo po, ang tinatawag na propriety. Alam mo kung anong matino at matuwid. Alam mo na ang dapat mong gawin ay para sa matino at matuwid. At sinisiguro mo na anumang mga hakbang o mga pangyayari at mga pressure o mga galawan na pwedeng mag-create ng undue advantage or undue disadvantage sa taong bayan ay hindi mo pwedeng gawin po yan. Ang desisyon na yan. Yan ang tinatawag na propriety. So, due diligence, prudence, and propriety, hindi po makakalusot si Ginoong Marcos sa kanyang pananagutan. Hinggil po dito sa sinasabi na pandarambong. Ganon din si Martin Romualdez. Hindi po sila makakalusot sa simpleng nagkulang lang ng supervision. No! Hindi po pwede ang pagkukulang ng supervision. Yan ay may kaakibat na pananagutan. At hindi totoo na nagkulang ng supervision. As if hindi siya sangkot sa planning, hindi siya sangkot sa pag-oversee ng execution ng grand scheme on the biggest scale of plunder and corruption na kinasasangkutan ni Saldico at ng mga alipores niya sa Kongreso. Hindi ka panipaniwala in the human experience na ang head of office, no, kagaya ni Romualdez, ay mapapalasutan ni Saldico. No, nobody would buy that kind of crap, Martin Romualdez. At ito naman ang sinasabi din ng abogado ni Saldico, na nagkataon lang na nandyan ang pangalan ni Saldico. Kahit minority shares lang siya, hindi na daw ito controlling shares at ang iba nag-relinquish na siya o nag-divest ng kanyang corporate interest, subalit hindi po ito katanggap-tanggap sa taong bayan. Sapagkat ang totoong nagpapatakbo, ang totoong gumagawa nitong mga hakbang kung papaano katayin o i-mutilate at paano tadtarin ang budget at paano gamitin ang mga congressional insertions, mga taktika ng pinapalusot at kinukulimbat ang mga pundo, mga ghost projects na ito, lahat ng ito hindi ito magagawa ni Saldico all by himself at the level of his authority. Kailangan po may mas mataas na mas may kapangyarihan para ipatupad ito with gusto and confidence ni Saldico na kaya niyang i-manipulate at i-maniobra ang diskarte para durubuhin at kulimbatin ang kaban ng bayan
dahil po mayroon siyang authorization. Mayroong pahintulot at mayroong suporta at proteksyon mula kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos Jr. kung bakit nakakayanan ng isang Saldico na isagawa ang ina-allege na krimen ng malawakang pandarambong because of the protection and because of the authorization na naibibigay nila Romualdez at Marcos kay Saldico at sa mga kapareho nila. Hindi po lulusot itong diskarte na nagkataon lang na kami ay nalusutan. Nagkulang kami sa aming pag-supervise. No. You are mastermind and you are knowledgeable and you are in intention. Talagang intensyon nila Saldico at nila Martin Tambaloslos at Marcos na gamitin ang kanilang poder, ang kanilang kapangyarihan upang maging daluyan ng pag-systematize at pagiging organisado ng pandarambong at pangungurakot. Ayon. So hindi pwede itong mga binabanggit ng abogado ni Ginoong Saldico na magkahiwalay na interes, magkahiwalay na personalidad ang korporasyon at mga iba pang mga pangungontrata na nangyari sa mga korporasyon ni Saldico, sapagkat si Saldico daw ay magkahiwalay na individual na personalidad kaysa personalidad ng korporasyon. Lokohin mo ang lelong mo, Attorney Rondain. That is not the case on how the people morally in their perspective ay sangkot bilang pasimuno at chief operator ng malawakang pandarambong si Saldico at ang mga kumpanya niya na mga binanggit mo kanina dyan sa iyong press conference ay dapat maimbestigahan, mapapfrozen po ito sa Anti-Money Laundering Council, hindi magagalaw, pati mga pundo at iba pa, ngunit hindi pa man nangyayari ito at mga case build-up laban kay Saldico, wala na, tumakas na po si Saldico o better, pinatakas na po nila Romualdez at nila Marcos si Saldico. At ito ngayon ang ating pinupuntuhan. Magtatago sa legalidad ng batas, iikutan ang batas, bubutasin nila ang batas at babaliktarin nila ang batas upang nang sa ganun po ay magagamit nila ito para mapagtakpan, mailihis ang katotohanang ang pinakamalaking pananagutang kriminal sa kasaysayan ng krimeng tinatawag na the 1 trillion plunder and corruption in government, the greatest robbery in modern political history ng gobyerno na ginawa niya sa kanyang sarili mismo ay nangyari at nangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Kaya hindi po pwedeng umiskapo, hindi po pwedeng umiwas, umilag o kaya diskartihan ni Saldico at nila Martin Romualdez at nila Marcos na hindi nila sinasadya ang mga pangyayari, kaya dapat sila ay hindi i-consider na mga principal target ng pag-iimbestiga at ng karampatang pagsasampa ng mga kasong kriminal. Hindi natin ito lulubayan at malinaw na ang paglalantad o the surfacing of the lawyer for Saldico is an attempt to engage public opinion para hindi mapuruhan ng tulotodo sa pagdidiin kay Saldico, lumabas ang kanyang lawyer at gumamit ito ng taktika na kung paano imaniobra at hilutin ang mga batas at ikutan nito para magagamit sa pagpapaiwas ng pananagutang kriminal mula kay Saldico. Nakakatawa itong mga kaganapan that even Martin Romualdez would believe himself na hindi niya pinagtaksilan at hindi nila dinurubo ang pondo ng bayan. But sorry ka, Martin Tambaloslos. People are not buying your crap. People are not buying your bulok style. At darating ang pagkakataon, sisingilin at hahatulan ka ng taong bayan sa iyong ginagawang panluloko at mga maniobrang ito.
Martin Tambaloslos. Kasama si Saldico. May paniningil ang taong bayan sa inyo. Yan ang ating aabangan kasi sa buwan ng Nobyembreng ito, maraming pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan ang gagalaw at kikilos. At yan ay babantayan natin kung papaano ang panawagan ba ng pagdagundong na dapat na lumayas sa poder at kapangyarihan sila Marcos at Romualdez, Marcos layas na, Romualdez layas na, at sila ay huhulihin, kakasuhan, hahatulan at paparusahan. Yan ba ay dadagundong sa November 16, 17 and 18 kung matutuloy ang pagkilos na ito na itinuturong ito ay inisyatiba ng Iglesia ni Cristo, o kaya sa November 30, multisectoral nationwide na pagkilos ng sambayanang Pilipino. Abangan po natin kung ano po ang magiging mga matitingkad na panawagan sa darating na mga susunod na araw at darating na linggo. Maraming salamat sa palagi ninyong pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis video analysis at video talakayan. Sa gusto pong sumuporta at tumulong sa Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating GCash line at line of support 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis po yan, o ulitin ko lang, 0916-308-7710. GCash line na rin po yan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pag-share at pag-promote ng ating videos at ng ating channel at mga viewership natin, pati sa Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. We deeply appreciate, mga kababayan. And so therefore, ang habilin natin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mag-ingat po kayo, mga kababayan, at mga kasama po sa Ka Eric Celis community of supporters and groups and individuals. Bye for now. See you again in the next video of Ka Eric. Mabuhay at maraming salamat.